Um, so sa atin pong sa bagay, nung ko pa naman pinag-nilay itong na ito itong pagtayo dito. So, ito yung first time ko na, kaya walang ogasan ito yung first time ko na muling tatayo dito kasi although binibigyan tayo ng pagkakataon para makapag-share o makapagbahagi ng salita ng Panginoon through prayer meeting and other activities, ito yung pagkakataon ulit na tumayo ako dito. Sa matagal na panahon, Amen. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan ulit tayo ng pagkakataon para ibahagi yung salita ng Panginoon sa atin. Ano po? So sa buhay po natin, nais po natin na patuloy na sino po yung nagnanais dito na maranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya? Siguro lahat po tayo, Walang sino man na nandito na hindi nais o maranasan yung pagpapala at yung kapangyarihan sa buhay niya. Ano po? At isang bagay ko yung natuklasan ko at nagbigay din sa akin ng kalayaan. Kahit kung pa man, although nagsisimba ako dito, pero iba yung verse na to nung na-discover ko na nagbigay sa akin ng freedom at saka nung pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Buksan po natin yung ating pong Biblia sa James 4:7. James 4:7. Maiksing Bible verse lamang po ito, pero kinatatakutan po ito ni Satanas. Amen. Ito po yung isa sa... Sino po nakakaalam doon sa James 4:7? Sabi po doon sa James 4:7, submit yourself then to the Lord, resist the devil, and he will flee from you. Yan po yung sabi doon sa James 4:7. Ano po? So, sa pagkakataon po ito po ay pinamagatan mo na unleashing the power of God. Gaya po na sabi natin kanina, kung nais po natin na maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin, ito pong Bible verse na ito, ang isa po sa sikreto. Isa pong dahilan kung bakit hindi po natin maranasan o hindi po makakilos ang Diyos sa buhay natin ay yung kasalanan. Di po ba? Tama po ba? Ang kasalanan po nagsisilbing hindrance para po magamit po tayo ng Diyos doon sa kanya po mga gawain, doon sa pang-araw-araw po natin. At sa pamamagitan po nito, meron po akong ilang bagay lamang dito na i-consider upang patuloy na paano natin mararanasan o paano tayo patuloy na mapaparanas sa atin yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos sa atin. Unleashing the power of God. James 4:7. Unang-una po, ang sabi ko sa verse na yan, we must submit ourselves to God. James 4:7. Submit yourself to the Lord. Submit yourself to the Lord. Yun po yung unang paraan upang magamit ka po ng Diyos. Paano po tayo makakapag-submit sa Panginoon? Ano po yung mga bagay na dapat natin i-consider upang masabi natin na nagsasubmit tayo sa Diyos? Ano po? Maaari po na tayo po ay napunta sa simbahan, pero tanungin po natin yung sarili po natin kung patuloy na isinasabit po ba natin yung sarili natin sa Diyos. Hindi po ba? Kasi kapag sinabit po natin yung ating pong buhay sa Diyos, sabi doon, si Satanas hindi po basta-basta lumalayo. Ang sabi po doon, ano po sabi doon? Tumatakbo. Flee. Hindi po sabi doon,
umaalis palayo sa iyo, kundi kumakakipas ng takbo papalayo sa iyo. No, submit yourself. May mga tatlong bagay po na bagay na kailangan po natin i-consider upang masabi po na tayo po ay nagsasubmit sa Panginoon. First one, we submit ourselves to the Lord kung tayo po ay nagme-meditate ng kanyang pong mga salita. Amen. Ano po? Sa pamamagitan po ng pag-meditate natin, pag muli-muli natin ng mga salita ng Panginoon, natutulungan po tayo upang mag-submit, isubmit natin yung ating sarili sa Diyos. Di po ba? Makikita po natin yon yung panahon na si Jesus po ay nagkaroon ng 40 days na pag-aayuno. Diba? Meron po siya 40 days sa pag-aayuno. And after the 40 days na fasting, dumating si Satanas. Even Jesus Christ, naka-experience po ng matinding pagtukso ni Satanas. At ang sabi po doon ni Satanas, siyempre po, 40 days na nag-fast si Jesus, ang sabi ni Satanas, sige nga po, ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay itong batong to. Diba? Yung temptation para gawin ni Jesus na tinapay yung batong yon, malakas siyempre, nagugutom ka eh. Pero, paano kinounter ni Jesus yung pagkakataon na yun? Ano yung ginamit niyang pamamaraan? Para mapagtagumpayan niya yung tukso na yun o yung temptation. Ito po ay, anong ginawa ni Jesus? Ito ay, nag-quote din siya ng Word of God. So even Satan, magaling sa Bible verse. Well-versed din siya sa Bible. Kaya lang, tinitwist niya. Iniiba niya yung interpretation. Si Jesus, syempre, kinounter na yun sa pamamagitan ng Word of God. No? At napagtagumpayan niya yung tatlong temptation, kasi after the first temptation, meron pang sumunod na temptation. Yung ikalawang temptation, siya ay ano yung second temptation? Dinala siya doon sa mataas na lugar. At sabi, sige nga po, ikaw ang anak ng Diyos. Tumalong ka dyan daan sa bangin. At sabi ng Diyos, hindi kami napapabayaan na dumampi ang iyong paa mo sa lupa. So again, ito ay kinanta ulit ni Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang sabi ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos, ang Diyos mo. So kung tayo po ay well-versed o grounded po dun sa salita ng Diyos, hindi po tayo basta-basta mabibigyan ng mga accusation. Kasi po si Satan, po siya, great accusator. Diba? Nag-a-accuse siya sa mga at magaling siya mag-deceive. Magaling siya manloko. At minsan, o madalas, ginagamit niya din ang scripture para lokohin ka. Diba? Para lokohin po tayo. Makasalanan ka na. Yung mga ginawa mo dati, wala ka ng karapatan para lumapit sa Diyos. Huwag ka na magsimba. Amen. Diba? Sa dami ng kasalanan mo, hindi ka nakakapat-dapat sa harapan niya, huwag ka na magpatuloy. Yan lamang po yung mga ilang bagay na maaaring binibitaw ng mga deception ni Satanas. Ano po? Okay lang yun, mapagpatawad ang Diyos. Minsan lang naman gagawin, okay lang minsan kasalanan. Hindi naman yan. Nagko-compromise dun sa salita ng Diyos. So, kung alam po natin yung salita ng Diyos, napakaganda po na ito po yung isang pinakamatinding panlaban po natin sa mga pagkakataon na kumakaharap po tayo dun sa mga ganong klase na pagsubok o temptation. Amen. Ano po? Amen. Sabi ni King David, dun sa kanyang salita, di ba? Sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang iyong salita ay gabay sa aking mga paa. Ito po ay gabay ni King David. Diba sa mga pagkakataon na nandun siya sa mga
darkest moment ng buhay niya, yung mga salita ng Diyos, ang nagsisilbing gabay niya doon sa kanyang buhay, at nagsisilbing liwanag niya, upang mapuntahan niya yung kailangan niyang destinasyon. Kahit madilim yung lugar, madilim yung dadaanan, di ba? Ito yung nagsisilbing gabay po sa kanya para ma-overcome niya yung mga bagay na na-encounter niya sa buhay niya. Amen. So, ganun din po sa buhay natin, di ba? Marami kasing tactics si Satanas na ginagamit. Ano po? Magaling siya mag-strategize din. At pinag-aaralan niya din po yung bawat tao. Yung believer, pinag-aaralan niya sa yung weakness nito, saan mo ba siya po pwedeng lokohin? Paano mo siya malilinlang? Marami pong strategies na ginagamit si Satanas. Meron po mga pagkakataon, di ba? Yung lust, yung pride of life, di ba? Amen. Yung lust, yung laman. Yung pride of life, yung sa tao, di ba? Yung minsan, nagiging masyado ka ng mapagmataas o mayabang sa sarili mo na kaya mo na lahat o alam mo na lahat. Na hindi mo na kailangan ng Diyos kasi meron naman ako sapat na kita. Kaya ko naman mamuhay sa sarili ko. Ba't kailangan ko pa tumawag sa Diyos? Maraming po deception na ginagawa ang Diablo. Di ba? Yung lose heart. Yan. Discouragement. Di ba? May mga pagkakataon, dumadaan ka sa mga pagsubok, sasabihin ni Satanas, mahal ka ba ng Diyos mo? Active ka sa pagsisimba? Tuwing linggo ka nasa simbahan, pero bakit tumataan ka sa napakaraming pagsubok? Di po ba? Bakit ang dami mong pagsubok? Samantalang ito hindi nagsisimba. Wala nang pagsubok. Namamayagpag. Ang daming mga pagpapala. Ikaw nagsisimba, ang dami mong pagsubok. Huwag ka na magsimba, katulad din niya. Di po ba? Marami po tayo na-encounter na gano'n, pero kapag tayo po ay grounded ng salita ng Diyos, alam po natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi ka basta-basta hindi ka basta-basta malilin sa mga ganung bagay. Di po ba? Kasi yung salita ng Diyos ay nagpapakita po dito at nagpapakilala kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga po doon, sa isang kwento, sabi na doon, parang hindi ko nararamdaman ang Diyos sa buhay ko. Sabi niya. Sabi nung isang kaibigan, hindi ito sa hindi mo nararamdaman. Baka hindi mo ganun kakilala ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo ganun kaalam kung gaano kalaki o kalawak yung pag-ibig ng Diyos na meron siya sa atin. Kasi po, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, doon po natin makikita kung gaano po kalawak at kalaki yung pag-ibig ng Diyos. At kapag naunawaan po natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin, I think, doon pa lamang po, mapupuno na ng pasasalamat yung puso po natin kung gaano katayo ka sa mahal ng Diyos sa araw-araw. Tama po ba? Kaya po, una po sa lahat, tayo po ay nagsasubmit sa ating pong Panginoon, nagsasubmit sa Kanya po sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Before, nung ako po yung nagsisimula bilang isang Kristiyano, binuklat ko yung dati mga Bible verse ko eh. At nung time na ako'y medyo tumigil, alam niyo po ba na-check ko po kung ilan, na-inventory ko po ilan yung Bible verse na nakabisado ko dati. 400 verses. Yung nakalista pa lang doon, wala pa yung mga double-double. After nung nawala lahat yun, linakaw ni Satanas. So nagsisimula po ulit ako mag-memorize ng mga Bible verses. Currently, puro mga nasa 60 Bible verse yung on progress na nare-recover ko pa para patuloy na mag-aaral sa salita ng Diyos. Kasi po ito po yung magiging, hindi po natin ginagamit itong mga Bible verses na ito para lang magbigay ng quotation at maipakita yung sarili natin na tayo ay magaling sa mga Bible verses. Kundi ito po mga Bible verse na ito, scriptures na ito,
ay magsisilbing ano po natin, espada. Sa mga pagkakataon na nakaka-encounter po tayo ng mga atake ni Satanas, di ba? Ito po yung nagiging ano po natin, sandata at magiging foundation po natin sa mga accusation, sa mga panlilindang na meron po yung Diablo. Amen. Ano po? One verse at a time, pwede na po yun. Kaya in-encourage po natin. Kahit ako naman po, hindi naman ako ganun, lalo na ngayon, medyo 18 tayo. Sa memory, hindi po tayo ganun na katindi katulad ng dati. Pero, ang ginagawa ko po technique is, mga ilang araw, i-recite ko yun, and then later on, after repetition and continuous recite of that verse, mamememorize po yun. Then, every now and then, kung medyo masigasig kayo, pwede nyo po yung i-recite every now and then. At kapag ginawa nyo po yun, buhay po yung salita ng Diyos. Alam niyo po yun, di ba? Sabi po sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword." No, buhay po yung salita ng Diyos. Meron pong, sa mga pagkakataon na nandun ka sa sitwasyon na parang maaaring merong mga bagay na tanong sa isipan mo o merong mga panlilinlang si Satanas sa buhay natin, di ba? Ito yung nagsisilbing sa atin, enlightenment. Di ba? Ito yung nagsisilbing gabay natin para matulungan tayo kung ano yung gagawin natin desisyon sa pagkakataon na yon, ano yung gagawin nating action sa pagkakataon po yon. Ano po? Amen po ba? Amen. So, una po yung meditate on the Word of God. Yun po yung unang submission natin sa Panginoon para po tayo nagsasubmit. Second po is prayer. No. We submit ourselves to God if we pray, if we continuously pray. Tama po ba? Sa pamamagitan po ng panalangin. Gano'n po ba tayo kadalas manalangin? Ilang beses pa dapat manalangin ng isang mananampalataya? Ilang beses ba? 1 times a day? 3 times a day? 4 times a day? Bago kumain kasi madami beses kumain, kaya marami beses din manalangin. Tama ba? Yun ba yung indication ng panalangin? Kung ilang beses ako kumain, ganun din yung dami ng aking panalangin. Yan. Pero hindi po pag ganun, no? Ang panalangin po is dapat po gradual, consistent, continuous process po. Every now and then, nasa ang sitwasyon ka man, ano man yung ginagawa mo, diba? We must be ready at meron tayong kakayanan para po manalangin. Nasa motor ka man, di ba ako, pag nasa motor, gaya na sabi ko, nag-meditate ako, nag-pray ako. At masarap yung mga oras na para hindi masayang, ma-maximize mo, di ba? Mga ganon. Pwede po natin gawin yun. At isa po sa pinakamalaking kapangyarihan po sa atin, alam niyo po, di ba, pagka nandun ka sa lowest moment ng buhay mo, di ba, ang pinakamalaki pong kapangyarihan na meron po tayo, pag nanalangin ka, wala nang tatalo doon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kapag tayo po nanalangin, nandun po tayo sa pinaka-lowest point ng buhay po natin. Pag nanalangin ka, diba, yung lakas ng Panginoon, sumasa iyo. Diba? Sabi ni Apostol Paul, sabi doon, I can do all things through Christ who gives me strength. No. Sa pamamagitan ng mga weakness natin, di ba? Yung mga kahinaan mo, may mga kahinaan tayo. Pero, sa mga kahinaan na yun, maraming kahinaan ng tao. Tama po ba? Meron limitation ng tao. Pero nagkakaroon po tayo ng unlimited na resources sa pamamagitan po ng panalangin. Kasi po yung lakas ng Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng lakas. Amen. So, siya po yung nagbibigay at nagsusustain sa atin para tayo po'y palakasin sa mga pagkakataon na tayo po ay nandun sa kahinaan. Diba? Mahina ka. Ina-admit mo, mahina ako, Panginoon, meron ako mga weaknesses.
Meron po akong din sa ganitong problema ng Panginoon, medyo mahirap po sa akin. Tulungan niyo po ako dito. Di ba? Na medyo nabubulunan na po ako sa problema. Pero kahit sa inyo po ako umaasa, Panginoon. At yung inyo po kalakasan, sa inyo po ako nagtitiwala. Di ba? At sa pamamagitan noon, di po ba yung kalakasan ng Panginoon ibibigay sa atin? Nagbibigay po ito ng matinding kalakasan po sa atin. Tama po ba? Yung panalangin po. So, tayo po ay patuloy na manalangin. Diba? Kung sa mga pagkakataon na parang maraming problema, tayo din manalangin. Sa mga pagkakataon na parang ayaw mo manalangin, manalangin ka pa rin. Tama po ba? Kasi yun po yung pinaka matinding kalakasan po na magbibigay po sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Ano po? Panalangin. So, yung ikatlo po ay yung worship. Yan. So, una po ay yung meditation sa Word of God. Second is the prayer. Ikatlo po is the worship. Yung worship po, isa pong bagay na makakatulong din po sa atin ito para masabi natin na nagsasabit tayo sa Panginoon. Tama po ba? Kasi po, dito sa mundo ito, yung ginagawa po natin is temporary lamang. Diba? Practice lamang ito. Ang pangmatagalang o eternal na gagawin po natin after this life is sa langit, mag-worship lang po tayo na mag-worship doon. Amen. At yung panahon po na kung naaalala niyo po si King David at si Saul. Si Saul, yung first anointed king ng Israel. Hindi po ba? Noong time na si Saul, medyo nawala yung anointing sa kanya ng Diyos kasi medyo nagkaroon ng problema doon sa kanyang puso. Hindi po ba? At doon sa tuwing pagtulog ni Saul, siya ay ginagambala ng masamang panaginip. Nagkakaroon siya ng masamang panaginip. At ano po yung nakakapagbigay ng relief kay Saul para po mapanatag yung kanyang pagtulog? Ha? Pinapatawag niya po si King David, pinapatawag niya si David, hindi pa hari si David noon, bata pa lamang si King David. Pinapatawag niya si David upang tumugtog yung heart niya. At sa pamamagitan ng pagtugtog ng heart, diba, nawawala yung anumang espiritu doon kay Saul. So malaking bagay po yung naibibigay ng pagpuri po natin sa Panginoon. Amen. Tama po ba? Kaya po, kailangan lagi po tayong ready, handa doon sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tama po ba? Yan. So, ito po yung tatlong bagay na kinakailangan natin gawin. Ang patuloy na mag-meditate dun sa kanyang mga salita, ang patuloy na manalangin, at ang patuloy po na sumamba sa ating pong Panginoon. Amen. Ano po, at kapag ginawa po natin ito, ay makakasigurado po tayo na wala po kapangyarihan si Satanas sa buhay po natin. Wala po siya magagawa. Ano po? Si Satanas po ay makapangyarihan, tama. Kasi po siya po ay isa sa mga highest ranking angel dati. Alam niyo naman po yun, di ba? Isa po siya sa mga highest ranking angel. Son of the morning. Di ba? Siya po ay worshiper sa harapan ng presensya ng Diyos. Pero nagkaroon siya ng pride. So makapangyarihan si Satanas, pero yung kanya pong kapangyarihan ay baliwala po yun. Kapag yung tatlo pong yun, yung tatlong ingredients lamang po yun, sapat na yun, para po ay tayo manatiling mananagumpay sa ating po
araw-araw na pamumuhay dito. Tama? Gusto niyo po ba maging mananagumpay sa ating Panginoon? So gawin po natin yung tatlong bagay na yun. Ano po? Sa picture shout to the Lord, ang ikalawang dapat po natin gawin is resist the devil. Sabi po ito, meron po din tayong kailangan na part natin na gagawin. So we must, anong gagawin? Resist. Yan. Madali bang mag-resist? Madali bang mag-resist? Madali bang tumanggi sa tukso? Pero medyo mahirap yun. Medyo mahirap. Pero kailangan nakapokus ka kasi. Resist the devil. Kung kilala niyo po sino yung tumakbo nun? Si Daniel? Joseph. Si Joseph. Kung kilala niyo si Joseph ay noong time na medyo napusuhan siya nung pinagsisilbihan niya. Yung asawa ng pinagsisilbihan niya, natipuhan si Joseph kasi matipuno at magandang lalaki si Joseph. Si Joseph ay isang karakter sa Bible. Sabi nung asawa ni Potiphar, samahan mo ko dito. Diba? Inaakit siya. At ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya papalayo doon sa tukso. Siyempre, asawa siya ng Potiphar. Siguro hindi naman pangit yun. Sigurado magandang babae din yun. Kasi asawa ni Potiphar, high-ranking officials yun, si Potiphar. Diba? Tinanggihan niya. Hindi lang isa, kundi maraming beses siyang tumanggi doon sa pagkakataon na yun. At nakita naman po natin yung naging resulta doon sa pagtanggi ni Joseph sa pagkakataon na yun. Di po ba? Anong naging resulta? Siya ay nakulong, pero siyempre yung guidance at intervention ng Panginoon ay nandoon. Siya ay na-promote to become kanang kamay ng pero. Tama. Kasi nabigyan siya ng pagkakataon, nakilala si Joseph doon na high-ranking officials din na nakulong. At nakilala niya si Joseph na nag-i-interpret ng dreams. Nag-i-interpret siya ng mga vision, ng mga panaginip, magaling siya mag-interpret. And then, nung nakalaya itong high-ranking officials ito pala ay isa sa mga close officials ng Pero. Yung Pero nung time na yun, nananaginip at walang sino man ang may kakayanan mag-interpret nung panaginip nung nasabing Pero na yun. So, naalala siya nung nakalaya itong nasabing nakakulong na yun na nakilala ni Joseph sa loob ng kulungan. Meron akong kakilala na nakilala ko sa loob ng kulungan, si Joseph. So, si Joseph ay pinalaya upang mag-interpret ng mga panaginip ng Pero. At doon, after that, di ba, the rest is history. Si Joseph ay naging parang kanang kamay, mataas ang posisyon doon sa Pero. Pinagkatiwalaan siya ng Pero. Di ba? Kung si Joseph ay kumagat doon sa patibong na tukso, sa tingin nyo, magiging parehas yung destiny ni Joseph. Di ba? Maaaring napupunta na ng ulo si Joseph o maaaring na iba yung istorya ni Joseph. Pero dahil sa nanatiling tapat at matatag yung pananampalataya ni Joseph at nanatiling tapat si Joseph sa kanyang Panginoon, di ba? Nag-resist siya eh. Hindi ko papatulan po yan. Di po ba? Ipinopromote siya ng Diyos. So, ang Diyos po ay kumikilos sa atin kapag nanatili po tayo tapat dun sa kanyang mga salita. Ano po? Nanatili po tayo tapat sa Panginoon. Submit yourself to the Lord, resist the devil. At sabi doon yung ikatlo, yung demonyo po o si Satanas, si Lucifer, ay tatakbo po papalayo po sa atin. Ano po?
ito po yung mga bagay na kinakailangan po natin gawin. So kung nais po natin na maranasan patuloy yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin, ito lang po yung ingredients. Now, submit ourselves to the Lord, continuously resist the devil, at ang demonyo po o si Satanas ay kakalipas po ng takbo, papalayo po sa atin. Hindi po niya i-attempt na tayo po ay lapitan pa muli. Kasi ginawa po natin yung mga bagay na yun. Amen. Amen. So sige po, tayo po ay tumayo. Ano oras na? Sakto. Wala kasi. So tayo po ay tumayo at